So, ito na yung magiging server natin. So, for example, gamit ko yung account ni Brianna. For example, mag-join ako sa server ng Seraphim. So, gamit ko yung account ko. So, gamit ng account ni Brianna, mag-join ako. So, click ko lang yung join. Yan. Tapos, by default, ito yung magiging itsura niya. So, may pa ganon. May pa onboarding. So, hindi siya direktang makakapasok sa guild Discord. Ano muna, meron pang onboarding. So, may question na required. Will you participate in Guild Wars, WoW and WoC? So, andito na rin naman yung schedules just in case na hindi sila aware. So, nakalagay ito, WoW every Thursday 10 p.m. WoC every Sunday 10 p.m. So, pwede silang mag-yes, pwede silang mag-no. Ano yung difference nun? Pag nag-no sila, ang magiging status nila is pending. So, yun lang yung magiging role nila. Makakapasok sila sa Discord server natin, pero ang role nila is pending. Pag pending ang role mo, so for example, click natin to. Yan. Nakalagay ito, you will receive the pending role. So, pag kinlik natin siya, pumasok tayo, tapos nag-no lang tayo. Ito lang yung makikita ng pending. Ayan. So, makikita lang ng pending is, ito lang yung welcome screen. So, nakalagay dito, hi Supergirl, welcome to Seraphim Guild. So, ito automatic na to, yung hi, hello message. Tapos, ito lang makikita niya, yung server guide, and then yung sa channels and roles, yan lang. Yung mga public channels lang natin, which is yung verification channel. Yung verification channel, andyan yung guild rules natin. Andyan din yung support chat. So, sa support chat, required sila to post yung character name and ID nila para makilala natin sila. So, for example, nagkamali lang ako ng click, imbis na yes, na click ko no. So, hindi ako makapasok sa guild. So, isabihin ko lang dito, ang character name ko is Obsidian, ang ID ko is 123456, sasabihin ko lang pa-accept. Yan. So, pagka in-enter ko yan, mababasa yan ng guild leaders ng guild. Actually, etong support chat na channel, mababasa siya ng lahat ng members, pero hindi na mababasa yung history. Ang makakabasa lang ng history, yung guild leaders. The rest ng mga members, mababasa lang nila kung ano lang yung chinat nila. Hindi nila mababasa yung history or yung chinat ng ibang players. So, only guild leaders can view yung history nitong support chat. So, okay lang kahit anong i-chat mo dyan. Okay, so for example yan, na-set ko na, so sabi ko pa-accept, tapos ito yung ID ko, yan. So, si guild leader, pwede niyang i-click yung ID yung Discord ID ni member, just click lang yung profile, tapos click lang yung edit profile, tapos edit server profile. Meaning, pwede natin baguhin yung nickname niya sa server lang natin. Hindi yung mismong nickname ng account niya. So, sa server so for example, si Brianna, ang account niya, pangalan ni Supergirl. Sa server natin, mag-iitsura siya. Dito lang sa choose a server Seraphim, magiging pangalan niya, for example, Obsidian. Sabi mo, Obsidian yung user, yung character ID niya. So, yun yung lalabas siya sa atin. Although Supergirl yung pangalan niya sa Discord, pero sa atin, pag nag-type siya, lalabas Obsidian, hindi na Supergirl. So, pwede natin i-change yung nickname niya para mas madali para sa atin matrack kaninong Discord yan. Okay. Tapos, pwede rin siya maki-join dito sa PvP lobby. Kung nga may friends sila na gustong makipag-PvP, ganyan. Pero, ito lang makita ng mga nakapending. Ngayon, kung nagbago yung isip niya, either mag-chat siya sa support chat or punta siya sa channels and roles, click lang niya, yes, I will participate. So, pag nagbago yung isip niya, yes, I will participate, click mo lang yan. Tapos, makita mo, nag-iba na. So, nagkaroon na siya ng access sa guild chat, guild events, giveaways, events, announcements, and guild announcements. Pero hanggang dun lang. Hindi niya ma-access yung mga tawag dito, hindi ma-access yung guild war natin, hindi niya ma-access yung mga guides. Ito mga general info lang. Guild chat is general chat. Guild events, yung mga events lang natin. Giveaways, ito mga
Discord giveaways lang naman yan, Discord events, Discord announcement, game announcements, puro puro ano, puro general information lang. Maliban sa guild chat. So kahit na hindi siya nagpa-participate sa war, nakapasok siya sa server, pwede siya makipag-chat sa guild chat, pero hindi niya ma-access yung mga resources natin for war. So ang magiging role ko kasi diyan, ang um, magiging role niyan is new member. Ngayon, para magkaroon siya ng access, so wait lang, para baguhin natin ulit yung profile para hindi kayo malito. Edit profile. Balik natin sa dati. Supergirl. Yan. So for example, itong si Supergirl, nakapasok siya, nag-yes siya, gusto niya mag-war. So ito lang yung makikita niya. Front. Hindi pa siya makaka-access ng buong server. Para maka-access siya ng buong server, si guild leader kailangan bigyan siya ng role na pang guild wars. Ano yung pang guild wars na role natin? King, Queen, Ace, and Jack. Or pwede rin siyang moderator kung hindi siya guild leader pero gusto niya siya mag-moderate din, tumulong mag-moderate ng server, or war captain kung hindi siya guild leader, hindi siya moderator pero priority speaker siya sa war. So yun lang yung mga roles. Kung ang role lang niya is new member, hindi niya ma-access yung mga war resources natin. So ang gagawin, lalagin ako sa pupunta ako dito sa account ko, which is ito yung guild leader na account. So ang kiklik ko lang si Supergirl, lalagyan ko siya ng role na King or Ace or Queen or Jack or moderator or war captain, any dyan. So pag kinlik ko yung King, sa Supergirl, meron na siyang role as breaker. So, ibig sabihin, meron na siyang full access sa lahat ng channels ng server natin. So, tingnan natin. So, balik natin kay Supergirl. Yan, may access na siya sa Guild Wars. Yan, makikita niyo na yung Guild War natin. Party list, war discussion. Dito tayo pwedeng gumawa ng lahat ng strategies natin na hindi natin gustong i-post sa guild chat. So, eto, sa atin lang talaga. Tayo lang makakita. Yung mga may roles lang. War absent, yung mga may roles, may guild roles, pero absent, dito sila mag-notify. War results, war screenshots, Discord attendance, and then yung guild war lobby natin. Yan. Don't allow. Ayaw. Ay. Wait lang. Nag-echo. Yan, disconnect quietly. So yun yung maging takbo niya. Tapos makikita nyo dito na yung role natin is naka-divide per guild role. So for example, ako guild leader, pero si Supergirl binigyan niyo siya ng breaker na role. So makikita natin agad. So dito pala makikita natin kung sino yung mga online na breaker, sino yung mga online sa MDef, sino yung mga online sa Queen, sino yung online sa Jack. Kasi makita mo siya dito, naka-breakdown siya per role yung mga tao. So, nilagay ko sa taas yung breaker tsaka MDef para umpisa pa lang alam na natin kung merong naka-online na King at MDef. Tapos dito sa Guild War, so wait lang. Ayan. Wait lang nag-echo. So dito naman sa Guild War, so yung request ni JV, yung parang pang streamer mode. So dito sa taas yung mga speaker, and then sa baba yung mga audience. So wala akong isa pang account kasi pag in-invite ko dito yung isang account ni Brianna, nag-e-echo. Pero ang mangyayari talaga niyan, yung speaker sa taas, yung mga audience nandito lang sa baba. Tapos hindi sila makakapagsalita unless i-invite nyo sila sa stage. So yun yung tawag sa stage lobby. So iba siya sa voice lobby. So ang pinili natin, mag-stage lobby na lang tayo. So sino mga moderator dito? Moderator dito is yung guild leader na role, moderator role, tsaka any member na binigyan niya ng war captain role. War captain role meaning hindi sila guild leader, hindi sila moderator, pero priority sila magsalita dito sa Discord. Ganun. So as for example, sa team ni Bella, gusto niyo si Bella maging speaker, so pwede niyo siyang bigyan ng war captain role aside sa queen role para pagpasok niya dito automatic
makakapagsalita siya agad. Hindi niya na kailangang i-invite. Yun lang. Tapos, ano ba bang mga bago dito? Dito sa Guild Warden, meron tayong Guild Discord attendance. Ito. Ang gagawin nyo lang, type nyo lang /attendance, then enter. Yan. Ayaw niyang mag-ano. Yan, enter nyo lang. Tapos click nyo, may dalawang option yan. Use Suivix in web or take attendance directly on Discord. Mas maganda kung directly in Discord para dito na lang siya maglalagay. So, take the attendance directly on Discord. Tapos tatanungin ka niya, anong voice channel. So, click mo lang dito, voice channel, yung drop down. Then, yung pinakauna, which is yung Guild War. So, click mo lang yan. Ayaw niya maklik yan. Yan, click mo lang. And then, click ka anywhere sa labas para lumabas siya. Yan. Then, after nun, yung roles, click mo lang yung roles, everyone. Click mo lang everyone, tapos click ka sa labas. Tapos, sasabihin niya na sa'yo at kung sino yung mga active or naka-online doon sa voice channel natin. So, para mas mabilis yung attendance, hindi screenshot. Yun lang. Tapos, dito, naglagay din dito ako sa pinakataas. So, sa Discord logs, gagawin ko to na automatic yung mga bot. Lahat ng mga galaw dito mapupunta, which is, I'm sure alam nyo na, yung mga Discord logs, kung sino nag-login, nag-logout, sino umalis, sino nag-join. Sa admin discussion naman, eto tayo lang may access nito, guild leaders lang. Anything na gusto nyo i-discuss na ayaw nyo i-discuss outside ng guild leader group chat. So, dito lang. Pwede nyo na siyang i-discuss dito. Then, yung guild rules, eto makikita to ng lahat ng members, even yung mga pa-join pa lang, makikita nila kung ano yung guild rules. Hindi pala nila makikita to. So, makikita lang ito yung mga current members. So, makikita naman dito yung ano yung gusto nating rules. So, naglagay lang ako ng sample. Pwede natin tong i-update pa. And then, sa baba, yung guild lobby, kung sino yung mga gusto lang na maglaro-laro lang. Okay. And then yung class forum. Yung class forum natin walang laman kasi yung mga discussion natin nandun sa kabilang, nasa kabila. So wala dito laman. Another thing is dito, na dinagdag ko sa Guild War na series, is yung sa baba, sa pinakataas yung party list. Sa next nun is yung war discussion. Ginawa ko siyang forum style. So ang gagawin lang natin, mag-post ka lang. So new post, tapos lagay ka ng picture. For example, wala akong picture eh. Lagay ka lang ng picture or recording, tapos lagay mo yung message. For example, ang una mong post is WoC strategy. Yan. Tapos, lagay ka lang dito ng picture ng WoC. So, for example, wala akong picture eh. War on Crystal for mobile. Yan. So for example, ito yung picture mo. Okay? Yan. So for example, yun yung picture mo. Tapos lagay mo lang dito ano yung mga strategy. For example, step 1, focus on MVP. Step 2, focus on Crystal Occupy. Kung ano lang, tapos pwede nyo lagyan siya ng tags. For example, WoC na tag, para mas madali siyang makita or makuha. Tapos, pag pinost nyo siyang ganyan, magiging na siyang post or magiging siyang parang, unlike kasi sa dati, di ba, yung mga text channels, parang chat lang siya na mahaba, tapos ang hirap mag-backread. So, ito, mas madaling mag-backread kasi, i-click mo lang yung tags, makikita mo na ano yung mga post. Tapos yung mga members, pwede silang mag-click doon, pwede nilang balikan yung mga post, pwede nilang mag-react, pwede silang mag-chat or magtanong doon sa mismong post. Para yung magiging discussion natin sa war is per topic. Hindi siya yung parang isang mahabang thread na kailangan mo mag-backread. So yun lang, siguro delete ko to kasi wala naman walang laman tong post na to. So delete natin. So yun lang, invite ko na kayo for this. Meron pa akong mga i-add dito yung yung Dino bots, yung mga bots na for automation lang. Pero nonetheless functional naman na to.
Yung mga Dinobots naman kasi ano, for ano lang naman yun, for moderation purposes lang. Yun lang.